Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na Diskaya Properties sinalakay na. Nako, mga luxury cars naglaho. Ayan, kukumpiskahin sana mga kababayan pero dalawa na lang ang natira. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, kung di ka pa po nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe naman po. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. Mga kabayan, matapos ang isinagawang pagdinig kahapon sa Senado, paugnay sa maanumalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa, ginisa ng mga senador ang mga kontratista kasama na ang kontrobersyal na si Sara Diskaya. Sa ginawang investigasyon na pag-alamang walang mga kaukulang papeles ang ilan sa mga mamahaling SUV ng mga Diskaya. Dahil dito, nagsagawa ng search warrant operation ang Bureau of Customs o BOC sa bahay ng mga Diskaya para kumpiskahin ang mga sasakyan at isailalim ito sa investigasyon. Pero ibinunyag ni Bureau of Customs sa BOC Chief of Staff, Attorney Jeka Kasipit, na dalawa lamang sa 12 iniimbestigahang luxury cars na pagmamay-ari ni Sara Diskaya ang naabutan nila sa bahay nito ngayong Martes, September 2. Kasunod ito ng paghahain nila ng search warrant matapos madiscover na walang record sa kanilang ahensya ang mga mamahaling sasakyan. Wala po. Wala pong mga representative lang po nila ang humarap sa amin. Sir, para po alam nyo, may nakita ho kami dalawang unit right now. Yung Land Cruiser po and yung Maserati Levante. And then yung Land Cruiser po na SC300. Yun po yung currently at the property. Mm-mm. Yun hong 12. Yung iba po, hindi po namin nahanap. Wala po kami nakita dito. So saan napunta yan mga kababayan? Diba? Saan napunta yung kanilang mga mamahaling sasakyan? Maaaring maging pag-aari yan ng gobyerno sapagkat ang pinambili niyan ay mula po sa tax payers money mga kababayan, di ba? Kaya dapat tanungin po si Sara Diskaya mga kababayan kung saan nila tinago yung mga luxury cars na yan. Pigain kung dapat pigain mga kababayan sapagkat hindi pwede ang mga nagsisinungaling dyan sa Senado. Wala na po yung Rolls Royce, wala na po yung mga Mercedes-Benz, wala na po, pati yung Bentley. Wala po dito. Samantala, sa ginawang pagdinig sa Senado, ibinunyag kahapon ni Senador Jingo Estrada ang modus ng mag-asawang Diskaya kung paano sila nakakakuha ng mga kontrata sa DPWH sa pamamagitan ng pagbibiding. Ayon kay Estrada, kaya pala nananalo ang mga kumpanya ni Diskaya ay gumagamit ito ng 9 na kumpanya na iba-iba ang pangalan. Pero iisa lang ang nagmamay-ari at ito nga ay ang pagmamay-ari ng mag-asawang Diskaya. One last question. Oh, Mr. last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH Yari ka. na si St. Timothy, St. Gerard, si Alpha Phi Omega, Nako po. sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay, yung nga. ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan Ganun naglalaban-laban din. yung siyam. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Sinermo na naman ni Senadora Rodante Marcoleta ang isa pang kontraktor dahil sa hindi nito pagsasabi o pagsagot sa mga simpleng tanong lang ng mga senador. Itong isang kontraktor nakakaawa to. Manager ng Wawaw Builders na si Mr. Alan Itong sa Wawa Construction, no, mga kababayan. Sabi po ng ating mga kababayan, no, parang ano lang to, parang pinain lang yan dyan. Parang walang alam eh.
Parang sige, ikaw na ang ang tawag diyan, sacrificial lamb, 'di ba? Kasi walang alam yung tao, mga kabayan. Kawawa naman ito. Kaya kailangan talaga magsabi sila kung sino po talaga ang nasa likod nito, no? Sino yung mga connection nila para matapos na ito, mga kababayan. Pero bago po natin ipagpatuloy yung video, mga kababayan, i-share ko lang po ang balitang ito. Ito. Si Saldi ko, mga kababayan, at si Grace po. Sabi po dito sa balita, mga kababayan, tensyon sa House hearing, kasi hindi lang naman po Senado ang nag-hearing, pati po House, mga kababayan, House of Representatives, nag-hearing din patungkol po dito sa flood control projects na ito. Nako, eto naging mainit ang House Infrastructure Committee hearing hinggil sa flood control projects matapos imungkahi ni Representative Edgar Erice na ipatawag sina House Appropriation Chair Saldico at dating Senate Finance Chair Grace po upang magpaliwanag sa umano'y 13.8 bilyong budget insertion. Ayan na, nagkakabistuhan na. Saldico and Grace po. Suportado ni Nabotas sa Representative Toby Chanco na iginiit na dapat manumpa at humarap ang mga mambabatas na konektado sa mga questionabling pondo. Ayan na, mga kababayan, ayan na. Sana ay maimbitahan din ito. Itong mga personalidad na ito, itong mga politiko nga, doon din sa kay Senator Rodante Marcoleta. Ito, mga kababayan, pakinggan po natin to. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. I have the floor. I have the floor. No, Mr. I have the floor. Just to, on I the have the record, floor. on the record, Mr. I have the floor. We did not refuse to Nagkagulo na, mga kababayan, no? Nagkagulo na po. Nako talaga. The purpose of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change, any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Congressman Chanco din, Congressman Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung ang isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the US. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, I have the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse to I have the floor. Suspend. Motion to suspend. So yan nga, mga kababayan, nagkagulo po dyan sa House of Representatives. Kasi nga po may mga tao, may mga politiko na talagang medyo, di ba, prinoprotektahan itong si Representative Saldico. Ngayon lang po natin nalaman, mga kababayan, that there is an insertion amounting to 13.8 billion na in-insert po ni Saldico at ni Grace po, mga kababayan. Sana maimbitahan niyang dalawang yan at magpaliwanag sila kung bakit may insertion na 13.8 billion. Grabe Arevalo, utos daw ng kanyang abogado na huwag siyang magsalita at sumagot sa mga tanong ng mga senador. Sa huli, hinikayat na lang ni Marcoleta itong si Arevalo na magturo na lang ng kanyang mga kasabwat para hindi sa kanya lahat mapunta ang mga parusa kabilang na ang plunder case. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty.
Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. Nakatikim din ang sermon ng isang engineer ng DPWH dito kay Senator Erwin Tulfo, kaugnay naman sa pag-i-issue nila ng permit sa mga kontraktor na hindi dumadaan sa masusing investigasyon. Lumalabas kasi na may mga iba pang kumpanya na nag-a-apply sa DPWH para makasali sa bidding, pero iisa lang ang nagmamay-ari kung saan ay mahigpit na ipinagbabawal ito sa batas. No, Your Honor. PCAB is also a quasi-judicial body, and we do a lot of investigations, and we also resolve a lot of cases. Investigation siguro sa mga maliliit, pero kung mga malalaki na kagaya nito, wala ho kami naririnig. Bakit 15 po sila na nagkunsabahan, binulsa yung pera ng bayan, 1.3 trillion, wala tayong narinig. Ngayon, nandito kayo, nagpapaliwanag, sasabihin nyo, meron kayong quasi-judicial. Nasaan yung quasi-judicial? Bakit yung pinayagan nangyari? 2022 hanggang 2025, 3 years, engineer. Wala kayong ginawa, hindi nyo kinansela yan. Isang kumpanya, tatlo pa. Yung isang may-ari. Wala kayong ginawa. Ngayon, pinapakita yung sa amin dito na meron kayong ganito, meron kayong nasaan yun sinasabi mo? 3 years. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa isinagawang investigasyon kahapon sa mga di umano, ay mga kontraktor na dawit sa mga ghost flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa, naniniwala ka ba na may makukulong at mapaparusahan sa mga ito, kabilang na ang mag-asawang Diskaya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa atin, Kasipit, ang Chief of Staff po ni Commissioner Ariel Pumuseno, dito po ngayon sa lugar kung saan sinisilbi na po ang search warrant para po sa mga sasakyan ng mga Diskaya. Good morning po, Attorney. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga po. Apo, sige po. Can you inform us please? Meron po kayong dalang search warrant po ba ito? Meron ba din po kayo bang seizure and warrant po galing kay Commissioner? At ano po naging responde ng may-ari po ng building? Go ahead, sir. Actually, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga sa lahat. Kahapon ho, nag-apply po kami ng search warrant sa sala po ni Judge Carolina Ecasiano Season. Ito po ay para makatulong sa Senate Blue Ribbon Committee sa pag-uutos ni Commissioner sa pag-guide ho ni Presidente Bongbong. Nakapag-apply ho kami. Kagabi ho, sinerve ho namin. 2 beses ho namin tinry i-serve. Isa hong alas 9 ng gabi and isa hong alas 10 gabi. Parehas ho, we were refused to enter the premises. So this morning ho, we went again to serve. Hindi naman ho nag-resist ang may-ari ho ng property. So currently ho ngayon, nag-iikot ho kami, ini-inspection namin yung mga nakaparadang mga sasakyan para ho malaman natin if meron nga hong paglabag sa batas, if meron ba hong hindi nabayaran mga buwis, at kung sa kanila ho nakarehistro. Nasa search warrant ho namin is 12 sasakyan ho. 12 lang po, hindi po 38 or 28 gaya po ng binabanggit ni Binibining Diskaya? Hindi, based ho sa records namin, Sir Ted, 12 lang po yung wala po kaming ma-pull out na records sa Bureau of Customs. So we were banking on those data. We cannot check on other data po na wala naman kaming basis po. Pakiklaro po, attorney. Yung search warrant, ano po ay Yes po. ano pong Apo. sinasaad? Ano pong sinasaad roon at ito po ay pertaining specifically sa 12 sasakyan lamang? Yes po, opo. Ang mga sasakyan po na tinitignan namin is isang Cadillac Escalade, isang Toyota Tundra, isa hong Toyota Sequoia, isa hong Rolls-Royce Cullinan,
isa pong Mercedes-AMG G63, isang Mercedes-Benz G500, isa pong Toyota Tundra pickup, isa pong LC300 3.3 V6, Lincoln Navigator 2021, Lincoln Navigator 2024, Maserati Levante Modena, and isa pong Bentley Bentayga. Okay. Base po sa mga records po ng Bureau of Customs, ito po yung wala ho kami nakuhang verification ng import entry. So yan mga kababayan, nawawala na po yung mga sasakyan ng mga Diskaya. Ha? Pero eto pasadahan po natin ang balitang ito mga kababayan, kapapasok lang, no? Ayan si Auntie Claire mga kababayan, nagsalita na naman po. Ito po ang sabi ni Auntie Claire, pinagutos ni Pangulong Marcos Jr. Kay Secretary Dizon na siguraduhin hindi na makakabalik pa ang mga ghost project. Ngayon pa, after 3 years, ngayon nyo lang gagawing wala ng ghost project. Substandard na lang. Lusot din, di ba? Wala nang ghost project, substandard na lang. Mas malala pa yata ito sa ghost project. Kasi biruin mo, harap-harapan. Yung substandard kasi parang harap-harapan ka ng niloloko niyan, di ba? Nandyan, buong-buo yung buong-buo yung flood control project. Gaya dyan sa may yung teka lang kung nandito ba yon, yung pinapakita sa TV. Ito. Gaya nito, di ba? Buong-buo po yung flood control project. Abay, hinayutak sa ilalim walang laman. Wala pong laman. Ayan Sino po ang mag-aakalang walang laman ng ilalim niyan? Buong-buo po yung flood control project. Buti na lang at nasira ay nabisto tuloy sila mga kababayan, di ba? Wala nang ghost project, substandard na lang. Pwede ba 'yon? Nako po. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.